Makibalita po tayo sa canvassing ng mga boto sa Maguindanao del Sur. Kasama po natin doon si June Veneracion. June, good morning! Good morning, Pia. Kung seguridad at seguridad lang din naman ang pag-uusapan, ito na siguro ang masasabi nating pinakaligtas na canvassing area sa buong Pilipinas. Paano ba naman kasi? Ito yung headquarters ng 6th Infantry Division ng Philippine Army dito sa bayan ng Dato Udin Sinsuat. Napakaraming nakadeploy dito na mga sundalo, Pia. At meron ding augmentation mula sa Philippine National Police. Sa loob ng kampo, ginagawa ang provincial canvassing ng mga boto mula Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte. Limitado lang ang pwedeng makapasok sa loob ng kampo para saksihan ang canvassing. Ito yung nakikita natin. Ito yung mga sundalo at pulis na matapat na nagsilbi sa araw ng eleksyon para pangalagaan yung katahimikan at kaayusan. Itong paglilimita nga sa mga pumapasok dito ay isa sa mga security measures na ginagawa. Merong listahan na ibinababa ang COMELEC, kagaya ng listahan mula sa Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Sur na si Attorney Alan Cadon, na kailangang aprobado niya lahat ng mga pumapasok dito. Nilipat ang provincial canvassing dito sa kampo militar para matiyak ang seguridad ng lahat. Alas 8 ng umaga yung resumption ng canvassing. Base naman sa partial and unofficial results ng eleksyon 2025 ng GMA Integrated News as of 5 a.m. Nasa 3,000 lang ang lamang ni incumbent Maguindanao del Sur Governor Bay Maria Mangudadato laban kay Ali Mintimbang. Sa Maguindanao del Norte naman ay malaki ang lamang ni Dato Tukaw Mastura laban kay Teng Mangudadato para sa pagkagobernador. Pia, ito yung unang pagkakataon na magkakaroon ng elected governor ang probinsya ng Maguindanao del Norte matapos hatiin yung Old Maguindanao. Mula rito sa Maguindanao del Norte, ako si June Veneracion para sa GMA Integrated News ng eleksyon 2025. June, kita namin sa video mo, ibang-iba ang eksena dyan kumpara doon sa ibang mga canvassing site kung saan habang nagbibilangan yung mga taga-suporta pwedeng pumasok o pwedeng manood, pwedeng mag-abang sa labas ng canvassing site. Kita naman namin dyan, sarado ang gate. So talagang walang basta-basta makakapasok. Pati ba sa paligid, bawal magtipon-tipon ang mga taga-suporta ng kung sino mang kandidato? Pia, yung gate na yan, isa lang yan sa maraming pagdadaanan kung ikay papasok dito. So kung may balak pumunta dito sa canvassing area, meron pang isang gate doon na hinaharang din yung mga gustong pumasok dito. So imagine mo yung mga security measures in place para matiyak na hindi talaga makakapunta yung mga supporter man o kung sino mang may balak manggulo. Kaya yung pakiramdam rin ng mga tao rito, yung mga taga-COMELEC at iba pang nakikibahagi sa canvassing, talagang ligtas na ligtas sila. Yun naman talaga ang main reason na PA. Dahil dun sa seguridad, sa totoo lang, bago nga magkaroon ng eleksyon ay may mga kaguluhan na nangyari sa probinsya ng Maguindanao del Sur. At yun yung isa sa mga naging rekomendasyon nga, naging dahilan para magrekomenda yung Philippine National Police Regional Director ng PROBAR para ilipat yung canvassing ng Maguindanao del Sur dito sa loob ng kampo. Yung una kasi Maguindanao del Norte lang. Ngayon, dalawang probinsya rito ang canvassing, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Pia. Alright, so June, bubuksan na lang yan kapag oras na ng proklamasyon at natapos na yung mismong canvassing. Alas 8, Pia. Maya-maya, konti na lang. Mga less than 30 minutes, magsisimula na uli yung canvassing. Kahapon kasi nagsimula sila. Pero sabi nitong si Attorney Alan Cadon, ang election supervisor ng Maguindanao del Sur, ay kailangan silang mag-adjourn para makapagpahinga naman yung mga tao. Dahil yung Maguindanao del Sur, Pia, nabigla din sila actually, last minute yung directive on the eve of the election ay nagkaroon ng utos ang COMELEC and Bank na ilipat yung canvassing. Dapat sana sa provincial capital ng Buluan, pero last minute nga ay inilipat at ginawa dito sa loob ng kampo. Kaya yung mga logistical challenges
ay nandun na kinaharap ng COMELEC Provincial Office at naitawid naman nila at maintindihan natin yung matinding pagod ng mga ito kaya kailangan nila mag-adjourn kagabi. Mamaya abangan natin, 8:00 ang pagpapatuloy ng canvassing dito. Pia. Okay, June, makikibalita ulit kami sa iyo mamaya. Maraming salamat, June Veneracion.